David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 661. Sa sandaling marinig ni Shen Wansan ang mga salita ni Hehe Zilan, ang kanyang mukha ay agad na nagbago ng kulay sa takot, at pagkatapos ng mahabang katahimikan, dahan-dahan niyang sinabi ang bagay na iyon. Si Shen Wansan pala ay nabighani sa kayamanan at alam niyang matataas at makapal ang mga puno sa Haixiazi Forest, kaya kumuha siya ng isang tao upang putulin ang mga puno sa Haixiazi Forest. Bagamat alam niyang napakakakaiba ng napapabalitang Haixiazi Lin, ngunit para sa pera, itinaya din ito ni Shen Wansan, hindi pa banggitin na mahigit 10 sila, at walang dapat ikatakot. Maganda ang unang araw ng pagputol, at hindi maliit ang resibo, ngunit si Shen Wansan at ang iba pa ay nakakita ng ginseng na bundok noong sila ay nagtotroso. Pagkatapos ng maingat na inspeksyon, nalaman nilang 10,000 taong gulang na ito ngunit napakasaya ni Shen Wansan. Alam ni Shen Wansan na wala siyang karanasan sa paghuhukay ng ligaw na ginseng at natatakot na masira ito, kaya hindi niya ginalaw ang pagkatapos niyang itali ang ligaw na ginseng gamit ang pulang lubad. Naghukay siya ng kanal na mahigit 10 metro ang layo mula sa ligaw na ginseng upang maiwasan ang ligaw na ginseng na tumakas. Kaya lang noong hinukay ang kanal, hindi ko inasahan na isa pala itong mass grave, at maraming buto ang nahukay. Bagamat siya ay medyo natakot, hindi tumigil si Shen Wansan, ngunit ipinagpatuloy niya ang pag-utos sa mga tao na maghukay, at pinabalik ang isang tao upang sabihin sa pamilya Shen na natagpuan nila si Wansan. Naen ginseng king bagay. Gayunpaman, bago hinukay ang hukay, biglang nagdilim, at ang buong kagubatan ng bundok ay tila nababalot ng itim na ambon. Hindi maalala ni Shen Wansan ang nangyari sa ibang pagkakataon, at ngayon na siya nagmulat ng kanyang mga mata. Pagkatapos magpadala ng sasabihin sa akin ang aking panganay ay agad ko silang dinala doon, ngunit ang panganay ay nakahandusay sa lupa at wala ng malay, at ang iba ay nawala, at pagkatapos ng mahabang panahon na paghahanap, hindi nila ito nakita. Ngunit ang bundok ginseng gayunpaman, hindi ako naglakas loob na lumipat, kaya inutusan ko ang isang tao na ibalik ang aking panganay na kapatid. Ipinagpatuloy ni Shen Wanfo ang sinabi ni Shen Wansan. Bahagyang tumanggo si David, tama, hindi katakataka na pagpasok ko pa lang sa pinto, nakita kong maangin ang pamilya Shen mo, at talagang naghuhukay ito ng libingan ng ninuno. Ginoo. Shen, ano ang susunod na gagawin? Babalik ba ang multo? Nag-aalalang tanong ni Shen Wanfo. Ngayon, dadalhin mo ako para makita ang 10,000 years Shenwang, at tingnan mo ang sementeryo, para hindi multuhin ng mga multo ang iyong pamilya Shen. Sabi ni David. Matapos marinig ang sinabi ni David, tumango si Shen Wanfo at sinabing, okay, pagkatapos ay kukunin ko na si Mr. Chen. Pupunta rin ako, gusto ring sumunod ni Shen Wansan. Gusto ni Shen Wanfo na hikayatin si Shen Wansan, tutal kakagising lang ni Shen Wansan at mahina pa rin. Ngunit bago niya ibuka ang kanyang bibig, ibinuka ni David ang kanyang bibig at sinabi, hayaan siyang sumunod. Pagkatapos ng lahat, ginawa niya ang mga bagay, at dapat may paliwanag. Nang makitang sinabi ito ni David, hindi na nagsalita pa si Shen Wanfo. Isang grupo ng mga tao, na nagmamaneho ng ilang sasakyan, sabay-sabay na sumugod patungo sa Hehezilan. Bagamat tanghali na ngayon, sa sandaling bumaba ang lahat sa sasakyan at pumasok sa Black Blind Forest, hindi nila maiwasang labanan ang isang Cold War. Tumingin si David sa langit at bahagyang kumunat ang noo. Ginoo. Shen, may nahihirapan ba? Nang makitang ganoon si David, nagtanong si Shen Wansan sa mahinang boses. Ayos lang, ikaw ang manguna sa daan. Umiling si David. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakita ni David na ang kalangitan ay puno ng yin, na halos natatakpan ang kalangitan. Ito ay hindi katulad ng libingan ng mga ninuno ng isang pamilya. Dapat ay maraming tao ang namatay dito, at walang natural na namatay sa kanila. Nagdulot ng napakabigat na yin chi. Si Shen Wansan ay inalalayan ni Shen lang at nanguna sa kanyang harapan. Matapos maglakad ng mahigit kalahating oras, nakarating siya sa lugar kung saan niya natagpuan si Wan Ian Shenwang.
Pagdating sa lugar, medyo natulala si David, at ang ibang mga tao na hindi pa nakakapunta roon ay nanlaki rin ang mga mata, at hindi na sila nabigla pa. Nakakita ako ng radius na daan-daang metro, at ang lupa ay puno ng makakapal na buto. Ang mga buto na ito ay nakakalat kung saan-saan, at ang eksena ay lubhang nakakabigla. Kabanata 662. Sa gitna ng mga butong ito, isang ginseng ang umiindayog sa hangin, at mayroong isang pulang lubad na nakatali dito. Nakita ni David sa isang sulyap na ito nga ay 10,000 taong gulang na ginseng. Ito. Paano magkakaroon ng napakaraming buto ng tao dito? Nagtatakang tanong ni Joji Chen. Ngayon silang lahat ay naaakit sa mga butong ito, para sa 10,000 taon na Ginseng King, hindi ito gaanong kaakit-akit. Kung tama ang hula ko, ang lugar na ito ay dapat na isang larangan ng digmaan dati, o isang lugar ng pagbitay. Mahinang sabi ni David. Oo, naalala ko na may gyera dito dati. Noong panahong iyon, medyo demonyo pa. Madalas may putok ng baril sa kagubatan na ito. Mabilis na tumango si Joji Chen nang sabihin ito ni David. Pagkatapos ang mga buto ng tao ay napatay lahat sa labanan. Tanong ni Shen Wanfo kay David sa mahinang boses. Hindi naman. Umiling si David, kung gusto mong malaman kung paano namatay ang mga taong ito, kailangan mong tanungin sila. Pagkatapos magsalita ni David, bigla niyang kinurot ang kanyang mga daliri, at isang apoy ang lumabas mula sa kanyang kamay. Ang apoy ay sumabog sa hangin, tulad ng mga paputok. Gayunpaman, kasabay ng mga nagliliyab na apoy, may mga pagsabog ng pakikilahok sa hangin, at pagkatapos ay dumilim ang kalangitan, at hindi mabilang na itim na gas ang hamarang sa sikat ng araw. Ang mga itim na chi na iyon ay parang mga multo na may kanilang mga ngipin at mga kuko, patuloy na umaatungal, habang ang isang maliit na tipak ng itim na chi ay nahulog sa lupa at agad na namuo sa anyo ng tao, siya pa rin ang multo na kakatakas lang mula sa pamilya Shen. Ito? Ano ito? Nagulat si Shen Wansan at napasigaw. Gayunpaman, nakita na ito ng iba noon, at walang ganoong kalakihang reaksyon tulad niya, ngunit nang makita ang napakaraming multo na biglang sumulpot sa langit, medyo natakot din sila. Hindi ko inaasahan na aabutan mo dito, sinusubukan mo bang patayin silang lahat? Ang multo ay umungal at tinanong si David. Sino ka? Bakit ka pa pumapatay ng tao pagkatapos mong mamatay? Malamig na tanong ni David. Ang mga mata ng multo ay puno ng eskarlata, at isang bibig ang nagbukas ng mga pangil nito. Hindi umimik si David nang makita ang multo. Gamit ang isang kamay, isang apoy ang lumitaw sa palad ni David. Nang makita ang apoy, ang mga mata ng multo ay puno ng takot, at siya ay agad na duwag. Hindi kami nanakit ng sino man, ang lahat ng mga taong ito ay hinukay ang aming mga buto para sa pera at inistorbo ang aming paglilinis. Tinuro ng multo si Shen Wansan at sinabing, kung gayon, bakit hindi ka muling magkatawang tao at gumala sa kagubatan na ito? Tanong ni David. Natahimik ang multo. Pagkaraan ng ilang sandali, inalis ng multo ang mga pangil nito at dahan-daang nagsabi, wala tayong masisilungan, walang libing, walang paraan upang muling magkatawang tao. Kung ganoon, sino kayong lahat? Paano ka namatay? Patuloy na tanong ni David. Dahan-daang itinaas ng multo ang kanyang ulo at sumulyap sa hangin, lahat tayo ay sundalo, at lahat ng aking mga kasama ay inilibing dito. Pinatay tayo dito ng maliliit na demonyo. Matapos itong pakinggan ni David, agad na namatay ang apoy sa kanyang kamay. Mukhang tama ang hula niya. Ang mga taong ito ay hindi natural na namamatay, kung hindi magkakaroon ng ganoong kabigat na yin chi. Nakulong tayo sa gubat na ito, dahil walang umaangkin sa libingan, hindi tayo makakaalis dito, pero buti na lang may bundok na ginseng dito, inalagaan natin ang bundok ginseng gamit ang ating mga laman at dugo, sana ay masipsip ang asensya ng bundok ginseng, at sa wakas ay mag-transform sa anyo ng tao, alisin ang aking mga kapatid sa kagubatan na ito, ngunit ang mga taong ito ay talagang hinukay ang ating mga buto para sa ligaw na ginseng. Galit na tumingin ang multo kay Shen Wansan. Naririnig ng lahat ang mga salita ng multo. Nang makitang ang mga taong ito ay talagang mga sundalo, lahat sila ay nakaramdam ng paghanga sa kanilang mga puso.
Iniisip ang mga labi ng mga sundalong ito, sila ay itinapon kung saan-saan. Maging ang mga miyembro ng pamilyang Shen ay nakatingin kay Shen Wansan. Ang mga mata ay masunurin. Maging si Shen lang ay walang kaitiliwasan, nakatingin sa kanyang ama na may galit sa kanyang mga mata. Kabanata 663. Naramdaman ang tingin ng lahat, na mula ang mukha ni Shen Wansan, at ibinaba niya ang kanyang ulo sa kahihiyan. Namatay ka para protektahan ang mga tao sa bansa, ngunit hindi mo kayang pumatay ng napakaraming tao dahil lang sa hinukay nila ang iyong mga buto. Isang dosenang buhay iyon. Tanong ni David. Ang mga taong iyon ay hindi patay, sila ay nakulong lamang sa kagubatan, higit sa 500 metro sa kanluran. Itinuro ng multo ang kanluran at sinabi. Nang marinig ni Shen lang na hindi patay ang mga taong iyon, nagmamadali siyang tumingin sa kanluran. Sure enough, hindi nagtagal, ibinalik niya ang higit sa 100 tao, ngunit ang mga taong ito ay nakulong dito sa mga nakaraang araw, halatang napahiya ng husto. Tuldok. Sa pagtingin sa mga taong bumalik, pinagsisihan ni Shen Wansan ang kanyang mga ginawa. Hindi siya dapat maging gaaman sa pera at muntik nang patayin ang mga taong ito. At nakita ni David na ang multo ay hindi talaga nanakit ng sinuman, at siya ay isang kawal bago siya namatay, kaya walang puot sa isang iglap. Ang 10,000 taong gulang na ginseng na ito ay hindi makapagpapabago sa iyo sa anyo ng tao. Dahil namatay ka para sa mga tao ng bansa, dapat kaming magtayo ng monumento para sa iyo upang ilibing ka upang ikaw ay muling magkatawang tao sa kapayapaan. Sabi ni David, tumingin kay Shen Wansan at sinabing, Patriarch Shen, nangyari ang insidenteng ito dahil sa iyong kasakiman sa pera. Nais mo bang magbayad upang itayo ang isang sementeryo para sa mga sundalong ito na namatay, at upang walisin ang kanilang mga libingan para sa sakripisyo? Gagawin ko, gagawin ko. Paulit-ulit na tumango si Shen Wansan, at direktang lumuhad sa lupa, handa akong gumastos ng pera para magpatayo ng sementeryo sa paanan ng bundok, para maalala ng mga susunod na henerasyon ang mga mandirigmang ito. Mapait na umiyak si Shen Wansan, makikita na talagang pinagsisihan niya ito, at lahat ng tao sa pamilya Shen ay sunod-sunod na lumuhad. Kasalanan para sa kanilang pamilya Shen ang gumawa ng ganoong bagay. Bilang isang binata, si Shen Lang ay namula sa kahihiyan at bumagsak ng husto sa lupa. Sinabi ni Shen Lang, Mr. Chen, iuutos ko kaagad ang mga labi ng mga sundalong ito na kolektahin at itayo sa loob ng kalahating buwan. Magandang sementeryo, ilang dekada na silang kinalimutan ng mundo, hindi na sila dapat kalimutan pa. Handa akong bantayan ang mausoleum para sa kanila sa loob ng 3 taon, iniisip na ang aking ama ay pagbabayad sala. Sa pagtingin sa saloobin ng pamilya Shen, bahagyang tumango si David, pagkatapos ay tumingin sa multo at sinabi, ngayon ay handa silang magtayo ng isang sementeryo para sa iyo, ang iyong mga nagawa ay maaalala ng mundo, makatitiyak ka at huwag gumala-gala. Tiningnan ng multo ang ugali ng lahat sa pamilya Shen, at biglang umagos ang isang linya ng dugo at luha, at sumigaw si Yang Tian, mga kapatid, narinig mo ba? Hindi tayo nakalimutan, at ngayon ay maaari na tayong umalis ng payapa. Sa dagandong ng multo, tila may mga pagsabog ng mga tugon sa hangin, at pagkatapos ay nawala ang itim na ambon, at sumikat ang araw at tumama sa multo. Ang figure ng multo ay humina, at sa wakas ay nawala ng dahan-dahan, at ang buong kagubatan ay bumalik sa kalmado. Kung hindi dahil sa mga bangkay sa buong lupa, at sa King of 10,000 Years Ginseng, iisipin ng lahat na pareho lang ito sa panaginip. Salamat Mr. Chen sa pagligtas ng iyong buhay. Napayuko si Shen Wansan kay David. Ang lahat sa pamilya Shen ay yumuko rin kay David upang pasalamatan siya. Bagamat bata pa si David, nakita na nila ito ng kanilang mga mata. Patriarch Shen, kailangan mong pagbayaran ang mga kasalanan na ginawa mo sa iyong sarili. Hindi mo mababago ang iyong isip tungkol sa mga magagandang bagay na iyong ipinangako. Sabi ni David kay Shen Wansan. Namula si Shen Wansan, hindi, talagang hindi, hahanap ako ng taong magtatrabaho ngayon para kunin ang mga labi ng mga sundalong ito. Patriarch Shen, naayos na ang usapin, pag-usapan natin ang presyo ng 10,000 taong gulang na Ginseng King.
Kung tutuusin, ikaw ang nakatuklas nitong Ginseng King. Nandito si David para sumama sa hari ng 10,000 taon, at ngayon ay negosyo ang pinag-uusapan. Nang marinig ito ni Shen Wansan, mabilis niyang iwinagayway ang kanyang kamay, Mr. Shen, kung kailangan mo, kunin mo lang. Ako, si Shen Wansan, ay sakam sa pera sa buong buhay ko. Ngayon, sa palagay ko naiintindihan ko na ang pera ay walang iba kundi isang bagay sa labas ng aking katawan. Hindi ko kayang gastusin ang lahat ng ito sa aking buhay, gagastusin ko ang pera sa hinaharap para sa pagpapatayo ng mga sementeryo sa buong bansa, at hahanapin ko rin ang mga pamilya ng mga sundalong iyon na tutulong sa kanila. Kabanata 664. Makikita na talagang nagsisi si Shen Wansan, at ang insidenteng ito ay tumama sa kanya ng husto. Kung ganoon nga, welcome ako. Dahil sinabi ito ni Shen Wansan, hindi magalang si David. Pagkatapos ng lahat, ang 10,000 taong gulang na Ginseng King ay napakahalaga sa kanya. Ginoo Shen, magpapadala ako ng mga tao mula sa aking tahanan. Natatakot ako na aabutin ng ilang araw upang maghukay ng 1,000 taon ng Ginseng King tulad nito. Kailangan kong mag-ingat sa paghuhukay. Ako mismo ang namamahala sa trabaho. Sabi ni Zhou Jigan kay David. Sa loob ng ilang araw, walang oras si David na maghintay, kaya kinaweyan niya ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan, bumalik na kayong lahat, mananatili ako dito mag-isa, at si Lin Chanho ang magdadrive para sunduin ako bukas ng umaga. Hindi alam ng lahat kung ano ang gagawin ni David, ngunit walang nang ahas na pabulaanan ito. Lahat sila ay umalis sa Haveline Forest. Nang ang lahat ay lumakad pabalik, si David ay tumingin sa 10,000 taong ginseng na hari, at labis na nasasabik. Nagmamadali siyang umupo na naka-cross-legged at umikot ang katawan. Ang diskarte sa konsentrasyon. Isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya ang dumagsa patungo kay David, at ang 10,000 taong gulang na Ginseng King ay tila nakaramdam ng kung ano, ang mga sanga at mga dahon ay desperadong umindayog, na para bang inaalis ang kapalaran na masipsip. Kinailangan ni David ng kalahating araw at isang gabi upang maubos ang espiritual na enerhiya ng 10,000 taong Ginseng King, at ang kaharian ni David ay direktang tumalon sa ikatlong palapag ng panahon ng Inediya. Nang imulat ni David ang kanyang mga mata, muli niyang naramdaman ang lakas ng malupit. Tumingin sa paligid ng kakahuyan. Sa isang 10,000 taong Ginseng King, ang lakas ni David ay tumaas lamang ng 2 antas sa panahon ng pag-aayuno. Hindi alam ni David kung gaano kahirap ang magiging daan ng paglilinang, ngunit dahil siya ay tumuntong sa landas ng kawalang kamatayan, si David ay hindi madaling sumuko, at bukod sa kanyang sariling pinagmulan ay hindi pa alam. Sa pagtingin sa mga kalansay sa buong lupa, lumuhad si David at yumuko sa mga mandirigmang ito. Pagkatapos ng lahat, ang paglaki ng 10,000 taong gulang na Ginseng King ay naiugnay din sa mga taong ito. Nilinang nila ang 10,000 taong gulang na Ginseng King na ito gamit ang sarili nilang laman at dugo. Nang lumabas si David sa Black Blind Forest, nalaman niyang nagmaneho na si Lin Chanho sa paanan ng bundok at naghintay, habang si Shen lang ay nagdala ng 12-dosenang tao, na handang kunin ang mga labi. Hindi kalayuan sa paanan ng bundok, ang dumadagendong na tunog ng makina ay patuloy na nag-iisip. Pagkatapos bumaba ng bundok kahapon, agad na hinanap ni Shen Wansan ang construction team at sinimulan ang pagtatayo ng sementeryo. Si David ay hindi masyadong tumigil doon, ngunit hiniling kay Lin Chanho na ihatid siya sa bahay ni Shen. Binalak ni David na bumalik kaagad sa Horendel pagkatapos magpaalam. Pagkatapos ng lahat, bukas ay ang araw para makipag-away kay Qin Shaolin. Hindi siya pwedeng malate. Ngayong bumuti na ang kanyang lakas, malaki rin ang tiwala ni David sa kanyang puso. Dumating si David sa pamilya Shen, at hinihintay ng pamilya Shen si David, ngunit nang sabihin ni David na aalis na siya, nagmamadaling sinabi ni Shen Wansan, Mr. Friendship, manatili ka rito ng 2 pang araw, para magkaroon ng pagkakataon ng pamilya kong Shen na bayaran si Mr. Chen. Patriarch Shen, mayroon akong ilang mga kagyat na bagay, hindi ako. Kabanata 665. Nang marinig ni David na si Qin Shaolin ay dumating sa kanyang bahay, ang kanyang mukha ay agad na nanlamig.
Nang gustong maglakad ni David patungo sa bilya, nagmamadaling hinawakan ni Sonia ang braso ni David. David, huwag kang pumasok, natatakot ako. Natakot si Sonia na magkaroon ng conflict si David kay Qin Shaolin. Huwag kang mag-alala, nandito ako, huwag kang matakot. Tinapik ni David ang likod ng kamay ni Sonia. Isang grupo ng mga tao ang sumunod sa likuran ni David at makapangyarihang pumasok. Naglalakad papasok sa bilya, sa sofa sa bulwagan, humihigop ng tsaa ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-gray na gown na may mabangis na mukha. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay si Qin Shaolin. Sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, may dalawang subordinate na nakatayo, sinulyapan lang sila ni David, at nakita niyang pareho silang higit sa lakas ng 5th rank Grandmaster. Naparito ako para makita si David. Kung hindi babalik si David, lalabas ang iba para sa akin, huwag mo akong istorbohin. Nang marinig ang tunog ng pinto, malamig na sinabi ni Qin Shaolin nang hindi tumitingin dito. Ito ang tahanan ko, sa tingin ko ikaw ang dapat na lumabas. Bahagyang kumunat ang noo ni David. Nang marinig ito, ibinaba ni Qin Shaolin ang tasa ng tsaa, dahan-daang ibinaling ang kanyang ulo, at tumingin sa pintuan. Nang makita niya si David ay halatang natulala siya. Ikaw si David? Tanong ni Qin Shaolin. Oo, ako si David Chen na pumatay sa anak mo, pumatay sa pamangkin mo, at nanakit sa kapatid mo. Nakaramdam ng galit si David nang makita niya ang hatek na hitsura ni Qin Shaolin. Sinadya niyang sabihin ito para pasiglahin si Qin Shaolin. Oo nga. Nang marinig ito ni Qin Shaolin, biglang tumaas ang kanyang galit, nabasag ang tasa ng tsaa sa kanyang harapan, at tumayo din si Qin Shaolin sa sandaling ito. Ang buong bulwagan ay agad na natakpan ng nakamamatay na aura ni Qin Shaolin. Ang nakapangangilabot at madugong mamamatay tao na aura ay direktang nanag sa lahat ng pumasok sa bilya. Tumingin si David kay Qin Shaolin, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, at lumabas ang isang maringal na espiritual na kapangyarihan, na agad na bumabalot sa mga tao sa likod niya, na nilabanan ang momentum ni Qin Shaolin. Nang makita ito, bahagyang sumimangot si Qin Shaolin, ngunit mabilis na nabawi ang kanyang momentum. Patriarch Qin, dahil naibigay mo na ang challenge letter, maaari kang makipagkompetensya sa arena bukas. Bakit mo gustong maghanap ng bahay ngayon? Ang mga alituntunin ng mundo ng martial arts, kung naglabas ka ng challenge letter, hindi ito magiging kapahamakan para sa iyong asawa at mga anak. Sina Gu Wentian at Qin Shaolin ay matandang magkakilala. Sa tingin ko ay tatawagin pa rin ni Qin Shaolin si Gu Wentian bilang isang sinaunang tiyuhin. Pagkatapos ng lahat, umunlad ang pamilya Qin sa Kyoto, at hindi nawala ng maraming pagsisikap si Gu Wentian. Ngunit ngayon, kinakausap ni Gu Wentian si Qin Shaolin, at si Qin Shaolin ay malamig na tumingin kay Gu Wentian, at hindi man lang siya pinansin, halatang masama ang tingin kay Gu Wentian. Bagamat hindi nagsalita si Qin Shaolin, ang isa sa mga lalaking nasa likod ni Qin Shaolin ay humakbang pasulong, ano ang ginagawa ng aming Panginoon, hindi ang iyong matanda na magturo ng mga daliri. Namula ang mukha ni Gu Wentian sa mga salita ng mga katulong ng pamilya Qin. Naisip niya na hindi banggitin ang mga katulong ng pamilya Qin, kahit na ang may-ari ng Qin Shaolin ay hindi maglalakas loob na kausapin siya ng ganito, ngunit ngayong nagbago na ang panahon, ang pamilyang Qin ay isa ang lahat sa ilalim ng kanyang pangalan ay naglakas loob na sigawan. Gu Wentian. Bagamat galit si Gu Wentian, hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano. Pagkatapos ng lahat, iba na ngayon, ang pamilya Go ay humihina, at wala siyang lakas na makipaglaban sa pamilyang Qin. Anong klaseng bagay ka? Kung hindi dahil sa tulong ng aking lolo noon, ang pamilya Qin ay magiging isang piraso ng Shi. Ti ngayon. Nang makitang galit ang kanyang lolo, agad na nagalit si Gu Linger at direktang sinuntok ang katulong ng pamilya Qin. Ang lakas ni Gu Linger ay parang 3 taong gulang na bata sa harap ng lakas ng Panginoon ng alipin ng pamilya Qin. Nang makita na si Gu Linger ay naglakas loob na lumipat sa kanyang sarili, kung gayon ang bibig ng tagapaglingkod ng pamilya Qin ay may parehong paghamak sa kanyang mukha. Tuldok. Kabanata 666. Girl Gu?
Manood ka lang, tuturuan ko ng leksyon ang aso ng pamilya Chin. Hindi ito nakita ni Lin Chanho sa mahabang panahon. Matapos pigilan si Gulinger, sinampal niya ang alipin ng pamilya Chin. Nang makita si Lin Chanho na umaatake, may bakas ng solemnidad sa mga mukha ng mga katulong ng pamilya Chin. Pagkatapos ng lahat, si Lin Chanho ay isang master na ngayon, at ang kanyang katawan ay napakalakas. Salamat sa mahusay na pagbabalik ng mga table toss ni David, noon lamang bumuti ang lakas ni Lin Chanho ng napakabilis. Gayunpaman, kakapasok lang ni Lin Chanho sa master, at mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng mga katulong ng pamilya Chin sa harap niya. Putok! Matapos ang mahinang tunog, ang katawan ni Lin Chanho ay napaatras ng ilang hakbang. Kung hindi nagmamadaling sinuportahan ni Chifeng si Lin Chanho, bumagsak na sana si Lin Chanho sa lupa sa oras na ito. Ito ang subordinate mo. Masyadong mahina ang lakas. Tiningnan ni Chin Shaolin ang nakakahiyang hitsura ni Lin Chanho at ngumuso si David. Hindi nagsalita si David, ngunit sinulyapan si Chifeng, tumango si Chifeng, at nagmamadaling lumabas na may masiglang hakbang. Sa panahong ito, sa tulong ng mga gamot na panggamot ni David, ang lakas ni Chifeng ay bumuti ng mabilis. Nang makita ng mga katulong ng pamilya Chin na si Chifeng ay isang babae, agad nilang niluwagan ang kanilang pagbabantay, na may bakas ng pagiging mapaglaro sa kanilang mga mata. Ngunit pagkatapos, pinagsisihan ito ng alipin ng pamilya Chin, at nang ilabas ni Chifeng ang isang kamao, ang lingkod ng pamilya Chin ay nagmamadaling itinaas ang kanyang mga braso upang labanan. Putok! Matapos ang mahinang tunog, ang lingkod ng pamilya Chin ay direktang pinalayas at bumagsak ng husto sa lupa. Ito ang katulong ng pamilya mo. Hindi ito kahit isang babae, at nakakahiyang ilabas ito. Tumingin si David kay Chin Shaolin ng may pag-iinis. Maglakas loob na tumayo sa harap ko, saktan ang aking mga nasasakupan, hukuman ng kamatayan. Nanlamig ang mukha ni Chin Shaolin, at direktang tinapik niya ang kanyang palad kay Chifeng. Bagamat nakahiwalay siya ng ilang metro, naramdaman pa rin ni Chifeng ang isang malaking puwersa na umaatake sa kanya. Nagulat si Chifeng at mabilis na umatras, ngunit huli na ang lahat. Direkta siyang tinamaan ng hangin ng palad ni Chin Shaolin, at isang subo ng dugo ang tumalsik mula sa kanyang bibig. Pinandilatan ni Chifeng si Chin Shaolin. Kahit na may malaking agwat sa lakas, walang takot sa mga mata ni Chifeng. Kaya mo pa bang tumayo kapag sinuntok kita? Bahagyang nagulat si Chin Shaolin, at sumabog ang galit sa kanyang mga mata. Muling itinaas ni Chin Shaolin ang kanyang palad, nakita lamang ang isang bola ng liwanag na nakadikit sa palad ni Chin Shaolin, at tila dumaan ang kidlat sa bola ng liwanag. Nang makita ang eksenang ito, sumilay ang gulat sa mga mata ni Chifeng, ngunit hindi siya nagpatinag. Nang malapit nang bumaril si Chin Shaolin, lumabas si David, at agad na lumitaw ang isang bitek sa lupa, at ang bitek ay gumagalaw patungo sa Chin Shaolin sa napakabilis na bilis. Nang makita ito, naidiin lamang ni Chin Shaolin ang kanyang palad, at ang bola ng liwanag sa kanyang kamay ay agad na tumama sa siwang sa lupa. Matapos ang isang malakas na ingay, isang malaking hukay na may diameter na halos 1 metro ang lumitaw sa marmol na sahig ng bulwagan. Ang usok at alikabok ay tumaas, at ang resulta ay kumalat sa paligid. Nagmamadaling itinulak ni David ang kanyang mga palad, at isang pader ng hangin ang tumaas mula sa manipis na hangin, na humaharang sa kalalabasan, upang hindi masaktan sina Ruben at Sonia. Kung tutuusin, lahat sila ay ordinaryong tao. Kahit ang kinalabasan, hindi nila kinaya. At ang dalawang nasasakupan ni Chin Shaolin ay direktang tinangay ng resulta, pareho silang bumagsak sa lupa, at isang subo ng dugo ang bumulwak. Binaril nina David at Chin Shaolin, kahit na ang resulta nito, hindi kinaya ng lakas ng kanilang amo. May lakas ka talaga. Tumingin si Chin Shaolin kay David na may kaunting pagtataka sa kanyang mga mata. Hindi masama ang iyong lakas. Malamig na sabi ni David, ngunit kahit na malakas ka para sirain ang aking tahanan, kailangan mo pa ring magbayad. Nang makitang talagang hiniling ni David sa kanyang sarili na magbayad, si Chin Shaolin ay natigilan saglit, at pagkatapos ay tumawa ng malakas, "Anak, kung talagang kaya mo, hayaan mo akong bayaran ka sa ring bukas."
Kabanata 667. Tere na. Pagkatapos magsalita ni Qin Shaolin, sinabi niya sa kanyang dalawang subordinate. Ang dalawang katulong ng pamilya Qin ay tumayo ng magkayakap at naglakad palabas sa likod ni Qin Shaolin. Nang makitang inakay ni Qin Shaolin ang mga tao, walang sino man sa pintuan ang nangahas na pigilan siya. Aking account, walang sino man ang nangahas na utangin ito. Nang dumaan si Qin Shaolin at ang kanyang dalawang tauhan kay David, biglang binaril ni David. Gayunpaman, hindi inatake ni David si Qin Shaolin, ngunit direktang inatake ang dalawang lalaki sa likod ni Qin Shaolin. Bang bang! Pagkatapos ng dalawang tunog ng tunog, nakita ko na ang dalawang subordinate na dinala ni Qin Shaolin ay direktang binaril sa ulo, at wala na silang oras para mag-react. Dahil ayaw mong mawalan ng pera, gamitin mo ang iyong buhay para bayaran ito. Sa sandaling bumitaw si David, ang dalawang nasasakupan ni Qin Shaolin ay bumagsak lahat sa lupa, dilat ang kanilang mga mata, at hindi nila maipahinga ang kanilang mga mata. Ikaw. Nang makita ito ni Qin Shaolin, tumaas ang kanyang galit. Tumingin si David kay Lin Chanho, alisin ang lahat, huwag hintayin ang bukas, kailangan nating magpahinga ngayon. Alam ni David na kung mag-away sila ni Qin Shaolin, wala silang kakayahang magmalasakit sa iba. Kahit na ang resulta ng labanan sa pagitan nilang dalawa ay makakasakit ng maraming tao. Alam din ni Lin Chanho na hindi nila matutulungan si David kung mananatili sila. Sa pag-iisip sa antas ng labanang ito, ang mga tinaguri ang Grandmaster na ito ay malamang na hindi namamagitan. Tumingin si Qin Shaolin kay David, na malapit ng lumaban sa kamatayan, biglang binawi ang kanyang galit, at malamig na tumingin kay David, bukas sisirain ko ang iyong reputasyon at mamatay sa harap ng maraming kasamahan sa martial arts circle. Sa ilalim ng aking mga paa. Pagkatapos magsalita ni Qin Shaolin, tumalikod siya at umalis, at nakita niyang nawala siya ng walang bakas. Hindi sinunod ni Qin Shaolin si David, binalak niyang ipakita sa lahat ang kalunos-lunos na kalagayan ni David bukas upang maipaghiganti ang sarili niyang pagpatay. Umalis si Qin Shaolin, ngunit ang lakas na ipinakita ni Qin Shaolin ay nag-alala sa lahat tungkol sa laban ni David bukas. Habang pinagmamasdan ni Sonya ang dalawang bangkay sa lupa, saglit na bumabagsak ang kanyang mga laman loob, ngunit lumaban siya at hindi ito iniluwa. Isa lang siyang ordinaryong tao, at bihirang makita ang mga ganitong madugong eksena. Nang makita ang hitsura ni Sonya, nagmamadaling tumayo si David sa harap ni Sonya at hinawakan si Sonya sa kanyang mga bisig, huwag kang tumingin dito, umuwi ka kaagad. Kinindata ni David si Lin Chanho, agad na iniutos ni Lin Chanho na dalhin ang bangkay, at simpleng nilinis ang eksena. Umiling si Sonya sa mga bisig ni David, hindi ako natatakot. Gusto kong maging mandirigma sa hinaharap, kaya gusto kong pumatay ng mga tao. Kung natatakot ako ngayon, paano kita matutulungan? Nang marinig ang mga salita ni Sonya, labis na naantig si David, ngunit hindi ngayon ang oras para magsanay si Sonya, at wala siyang kakayahang iyon, kaya kailangan niyang maghintay hanggang sa makita niya si Longwo. Umuwi ka na, hindi ako makapagtanim ng kapayapaan dito, gusto mo bang makita akong talunan bukas? Bahagyang ngumiti si David. Nagmamadaling kumalas si Sonya sa mga bisig ni David, tinakpan ang bibig ni David gamit ang kanyang jade na kamay at sinabing, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, paano ka matatalo, hindi ako papayag na matalo ka. Sonya, huwag na nating istorbohin si David dito, mag-practice siya sandali, mas malaki ang tsansa na manalo, bumalik ka at tuturuan kita ng swerte. Sabi ni Gullinger kay Sonya. Tumango si Sonya, nag-aalalang tumingin kay David, at umalis. Matapos maghiwa-hiwalay ang mga tao, na nakatingin sa magulo pa ring bulwagan, pumasok si David sa silid na may mabigat na puso. Si David na nakaabot na sa inedia period ay walang problemang hindi kumain o uminom ng tubig sa loob ng isang buwan, kaya naka-cross-legged siya sa kama. Noong una ay gusto niyang magsanay, ngunit sa kasamaang palad ang manipis na espiritual na enerhiya ay hindi siya interesado. Sa huli, nahiga si David sa kama, dahan-daang inilabas ang tansong salamin, at patuloy na iniisip ang kanyang pagkakakilanlan.
Maraming bagay ang hindi niya naiintindihan, ngunit nakakalungkot na hindi sinabi sa kanya ni Longwo. Ngayon ay lubos na umaasa si David na darating ang araw ng ika-15 ng Hulyo. Sa July 15 lang malalaman ni David ang kanyang karanasan sa buhay. Kabanata 668. Ngunit nang si David ay matutulog na sa pagkataranta, bigla niyang naramdaman na may dalawang figure sa kanyang harapan, dahilan para pagpawisan si David. Dapat mong malaman na sa lakas ni David, kahit na may kaunting paggalaw sa loob ng 100 metro. Huwag mo nang pilitin na itago sa kanya, pero nung nasa harapan na niya yung dalawa, hindi na malaya ni David, bakit hindi nagpanik si David? Kung ang dalawang taong ito ay dumating upang patayin siya, hindi ba nasa panganib si David sa oras na ito? Nanginginig na tumalon si David mula sa kama, ngunit nang tingnan niyang mabuti ay gumaan ang loob ni David. Ang dalawang taong pumasok sa kanyang silid ay sina Longwo at Wumeer. Ang maliliit na kalamnan sa buong katawan ay mukhang napakalakas. Tiningnan ni Wumeer ang katawan ni David na naka-underwear lamang, at bahagyang ngumiti sa gilid ng kanyang bibig. Namula ang mukha ni David, nagmamadali siyang nagsuot ng damit, at medyo kakaiba ang tingin kina Longwo at Wumeer, nagtataka kung ano ang biglang ginagawa ng dalawang taong ito sa kanyang tahanan. Oo, hindi ko inaasahang makikita-kita ng ilang araw, at lumakas na naman. Mukhang may na-encounter akong opportunity. Sa pagtingin kay David, tumango si Longwo na may kasiyahan. Wala siyang ideya na hinigop ni David ang ginseng hari ng Wan Ian. Long. Uncle Long, anong ginagawa mo dito sa Horendel? Naghihinalang tanong ni David. Ano pa bang magagawa ko? Hindi ba nag-aalala si Uncle Long sa iyong kaligtasan at pag-aalala? Hindi ko inaasahan na ang iyong anak ay makakatagpo ng isang pakikipagsapalaran, at ang kanyang lakas ay bumuti ng husto. Sabi ni Wumeer na may inggit sa kanyang mga mata. Nang makita ni David na si Longwo ay nanggaling sa Kyoto dahil nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan, agad niyang sinabi ng may pasasalamat, "Salamat, Tio Long sa pag-aalala. May tiwala akong matalo ang Qin Shaolin na iyon." Nang makita ang tiwala sa sarili ni David, medyo natuwa si Longwo, ngunit sinabi pa rin niya na may seryosong mukha, "Bagaman nakarating ka na sa ikatlong palapag ng Bigo Realm, hindi mo maaaring maliitin ang lakas ni Wu Zong, ginagawa ni Qin Shaolin." Hindi umaasa sa pagkakataon, sa sarili niyang lakas, pinilit niyang umatras sa kaharian ng Wuzong, at mayroon siyang tunay na kakayahan, kaya huwag maliitin ang kaaway. Salamat Tio Long sa kanyang pagtuturo, tatandaan ko ito. Tumango si David. Well, okay lang. Huwag mong kalimutang magsuot ng bronze mirror na nagpoprotekta sa puso bukas, at papanoorin din kitang lumaban bukas, kaya huwag kang ma-pressure. Si Wuzong ay isang mabigat na kaaway sa iyo, ngunit sa akin, kaya ko siyang sagasaan ng isang daliri, pero hindi kita matutulungan na harangin ang lahat ng mga kaaway, kailangan mong dalhin ang lahat, naiintindihan mo ba? Si Longwo ay tulad ng isang elder, pinapayuhan si David at binibigyan ng tiwala si David. Ang mga salita ni Longwo ay halata, iyon ay, Master David, huwag matakot, ito ay talagang malapit ng mamatay. Kapag natalo si David kay Qin Shaolin, hindi tatayo si Longwo sa ibaba, at titiyakin ang kaligtasan ni David. Sa ganitong paraan, walang banta sa buhay, mas magaan ang pakiramdam ni David, at bibitawan niya ang kanyang mga kamay at paa. Well, naiintindihan ko. Tumango ulit si David. Pagkatapos magsalita ng ilang salita kay David, tumalikod si Longwo para umalis, ngunit pagkatalikod ni Longwo, pinigilan siya ni David. Uncle Long, ako. May gusto akong itanong sa iyo. Tumawag si David para pigilan si Longwo. Di ba sabi ko, after July 15, malalaman mo na ang gusto mong malaman. Ngayon kung tatanungin mo ako, hindi kita masasagot. Naisip ni Longwo na si David ay nagtatanong tungkol sa kanyang karanasan sa buhay. Nagkamali si Uncle Long, hindi ko ito tinatanong, gusto kong tanggapin mo ang girlfriend ko bilang apprentice mo. Ordinaryong tao lang siya, pero sana makahakbang din siya sa landas ng paglilinang ng mga immortal, para mabuhay kami ng matagal. Magkasama. Gusto ni David na magsanay din si Sonia.
Kapag ang kaharian ni Sonia ay tumaas ng mas mataas, ang edad ng pamumuhay ay magiging mas mahaba at mas mahaba. Kung hindi, pagkatapos ng mga dekada, mapapanood lamang ni David si Sonia na mamatay, ngunit gusto niyang mag-isa na naghihintay na mamatay. Sa palagay mo ba ay isang tao lang ang makakatuntong sa landas ng walang kamatayang paglilinang? Nakita ko na ang girlfriend mo, na hindi man lang martial artist. Gusto mo pa ring linangin ang mga immortal. Masyado kang maganda sa tingin mo. Nang makita ni Wumeyer na gusto talaga ni David na gawing immortal ang kanyang kasintahan, agad siyang minisyon. Kabanata 669. Hindi rin ako warrior, ordinaryong tao lang ako. Hindi ba ako inakay ni Irvin sa landas ng immortalidad? Ganti ni David. Kung tutuusin, si David ay napaka-ordinaryo mula noong siya ay bata, at hindi siya isang martial artist noong siya ay nasa kulungan. Pwede ko bang ikumpara sa'yo, pero magsasalita pa sana si Wumeyer, ngunit binigyan siya ni Longwo ng matinding titig, at nagmamadaling nilunok ni Wumeyer ang mga salita pabalik. Tumingin si David kay Wumeyer, alam niyang may alam din si Wumeyer, pero nandoon si Longwo, hindi nang ahas si Wumeyer na sabihin iyon. David, hindi imposibleng gusto mong tumapak ang girlfriend mo sa landas ng kawalang kamatayan, pero siguradong hindi ka tanggap-tanggap na kunin ako bilang guro. Ayokong iligaw ang mga anak ko. Huwag mong isipin na napakataas ng lakas ko. Maghintay hanggang sa tunay mong maunawaan ang mundo ng immortalidad. Pagkatapos nito, makikita mo na may langit sa labas ng langit, at may mga tao sa labas ng mundo, ngunit maaari kitang bigyan ng ilang mga table tasks upang hugasan ang utak. Pagkatapos kumain ng girlfriend mo, maghuhugas siya ng katawan. Tinuturuan mo siya ng mental method, pwede ba? Pumunta sa mundo ng immortalidad, pagkatapos ay tingnan ang kanyang magandang kapalaran. Sabi ni Longwo kay David. Salamat, Uncle Long. Mukhang masaya si David. Hindi ako nagdala ng essence elimination pill this time, may herbs ka ba dito? Hindi mo kailangan ng mahal, ordinaryong halaman lang. Gagawa ako ng ilan para sa iyo. Ang essence pill na ito ay hindi mas mahusay kaysa sa body tempering pill, napakadaling pinuhin. Tanong ni Longwo. Anong mga halamang gamot ang kailangan ni Uncle Long? Inutusan ko ang isang tao na magpadala ng mga ito ngayon. Bagamat napakagabi, agad na inihatid ang tawag ni David sa telepono. Sinabi ni Longwo kay David ang mga damong kailangan niya, at direktang tinawagan ni David si Lin Chanho at hiniling kay Lin Chanho na magmaneho papuntang Yaowangpo upang makuha kaagad ang gamot. Makalipas ang mga 3 oras, at hating gabi na, nagmamadaling bumalik si Lin Chanho at inihatid ang lahat ng mga halamang kailangan niya. Medyo nagulat si Lin Chanho nang makita niya ang isang lalaki at isang babae na biglang sumulpot sa villa ni David, at mukhang pamilyar ang babae. Naalala ni Lin Chanho na ang batang babae ang nagdala ng bronze mirror na nagpoprotekta sa puso ilang araw na ang nakakaraan. Matapos hayaang ilagay ni Lin Chanho ang mga halamang gamot, sinabihan siya ni David na bumalik upang magpahinga. Habang si Longwo ay tumingin sa mga halamang gamot sa kanyang harapan, ang kanyang mga tauhan ay bahagyang pang-itik, at isang berdeng apoy ang biglang tumalon sa hangin. Ginamit ni Longwo ang kanyang isip upang pasiglahin ang apoy ng espirito, at ang apoy ng espirito ay naging mas masigla, at sa wakas ay naging isang tuta. Nang makita ang sitwasyong ito, nanlaki ang mga mata ni David. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang isang tao na kumokontrol sa apoy ng espirito upang gumawa ng alchemy. Hindi nagtagal, kinain ng tuta na binago ng apoy ng espirito ang lahat ng mga halamang gamot sa tiyan nito. Sa pamamagitan ng espiritong apoy, kitang-kita mo na ang mga halamang gamot ay nagsimulang masunog at matuno sa tiyan ng tuta. Nang makita ang eksenang ito, gumalaw ang isipan ni Longwo, direktang pinapagana ang espiritual na enerhiya, ginagawang mas masigla ang espiritual na apoy, at ang buong silid ay napuno ng masaganang espiritual na enerhiya. Naramdaman ng malaking espiritual na kapangyarihan sa katawan ni Longwo, nainggit si David. Hindi niya alam na maaari lamang niyang linangin ang lakas ni Longwo sa buwang iyon.
Nabalot ng aura si David, at ang condensation art sa kanyang dantian ay tumalikod sa malayo ng walang malay, at nagsimulang sumipsip ng galit na galit sa aura na nagmumula kay Longwo sa silid. Ang walang kapantay na kaisipan ng Ning Zinjo ay parang isang malaking vortex sa sandaling ito, direktang hinihigop ang espiritual na enerhiya ni Longwo, ngunit ang espiritual na apoy ng alchemy ay nawala ang pagpapala ng espiritual na enerhiya at unti-unting lumabo. Puno ng pawis ang noo ni Longwo sa sandaling ito, ngunit hindi niya napigilan si David, sa halip ay bigla siyang huminga at galit na ibinuhos ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang dantian. Tiningnan ni Wumeir ang eksenang ito na may pagtataka sa kanyang mga mata, at natagulan bago siya nag-react at tumitig kay David. Kabanata 670. David, napakawalandiya mo. Hiniling mo kay Uncle Long na gumawa ng alchemy para sa iyo, ngunit lihim mong hinigop ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Sinipa ni Wumeir ang puwitan ni David at sinabing. Biglang nagising si David, at nagmamadaling huminto sa condensing heart art, at pagkatapos ay tumingin kay Longwo na may nahihiyang ekspresyon. Ngayon pa lang, siguradong hindi sinasadya ni David, buti na lang at nagsimulang gumana ang condensing heart technique ng hindi namamalayan. Gayunpaman, hindi nagsalita o huminto si Longwo. Pagkaraan ng ilang sandali, inalis ni Longwo ang kanyang espiritual na kapangyarihan, at sa oras na ito, 3 maitim na tabletang panggamot ang nahulog mula sa himpapawid patungo sa lupa. Bagamat madilim ang tableta ng gamot, naglalabas ito ng mahinang liwanag. Kahit napatayin ang mga ilaw sa silid sa sandaling ito, iilaw pa rin ito ng napakatingkad. Ikinaway ni Longwui ang kanyang kamay, at 3 tableta para sa paghuhugas ng utak ay nasa mga kamay ni Longwo, at iniabot ni Longwo ang tableta kay David. Ito ay 3 tableta para sa paghuhugas ng utak, para sa katawan ng mga ordinaryong tao, 1 tableta lamang ang sapat. Nakasalalay man sa kanyang talento at magandang kapalaran kung maaari kang humakbang sa landas ng kawalang kamatayan, hindi mo dapat bigyan ang iyong kasintahan ng mas maraming pagkain, hindi ito kayang tiisin ng katawan ng mga ordinaryong tao. Ininom ni David ang tableta, at medyo hindi makapaniwala. Ito ang ordinaryong tableta na sinabi ni Longwo, ngunit sa mga mata ni David, ito ay daan-daang beses na mas malakas kaysa sa kanyang pagpino sa Julang Pill at Great Return Pill, hindi banggitin ang maliit. Pati si Dan. Palaging iniisip ni David na napakahusay niya sa alchemy, ngunit pagkatapos lamang makita ang alchemy ni Longwo, alam niyang natatakot siya na hindi niya maabot ang entry level. Sa pagtingin kay David ng ganoon, alam ni Longwo ang kanyang iniisip, kaya tinapik niya si David sa balikat. Hindi lahat ng immortal na magsasaka ay bihasa sa alchemy, natuto lang ako ng kaunti, at ang dragon na nagdala sa iyo sa simula. Pervin, hindi pa siya natuto ng alchemy, kaya itinuro lang niya sa iyo ang ilan sa pinakapangunahing elixir refining. Hindi mo naiintindihan ang iba, at maaari kang mapatawad. Mayroong mga espesyal na alchemist sa ating mundo ng paglilinang, at sila ang mga tunay. Kung ikaw ay bihasa sa alchemy, maaari mo lamang matutunan ang pagpino ng mga advanced na elixir sa pamamagitan ng pag-aaral mula sa mga ito. Nang sabihin ito ni Longwo, agad na naunawaan ni David, ang alchemist ba sa mundo ng paglilinang ng mga immortal ay katulad ng parmasyutiko sa mundo ng martial arts. Oo, dapat pareho. Pero mas advanced ang mga pills na ginawa ng mga alchemist. Kapag naunawaan mo ito mamaya, malalaman mo na ang mga walang kamatayang magsasaka ay hindi lamang may mga alchemist, kundi pati na rin mga casters. Ang kinakaharap mo ngayon ang iyong mga kalaban ay ilan lamang na mandirigma at warlock. Gamit ang iyong makapangyarihang katawan, magagawa mo ito ng walang armas, ngunit kapag nakapasok ka na talaga sa mundo ng kawalang kamatayan, dapat kang makahanap ng sandata na madaling gamitin, na magpapalakas ng iyong lakas. Sinundan ni Longwo si David, at si David ay nakinig ng mabuti na parang isang estudyante sa elementarya. Palagi niyang nais na maunawaan, ngunit sa kasamaang palad ay walang nagsabi sa kanya, at ngayon sa wakas ay itinaas niya ang belo ng mundo ng kawalang kamatayan. Bakit ang dami kong nasabi sa iyo, maganda ang laban mo bukas, at dahan-dahan mong malalaman. Muling tinapik ni Longwo si David sa balikat, at tumalikod para umalis.
Tito Long, bakit kaya nitong si David na makuha ang espiritual na kapangyarihan na nagmumula sa iyong katawan? Sa sandaling ito, si Wu Meier ay nagsalita sa pagkalito. Sa kanyang pag-unawa, kahit anong uri ng pamamaraan ng pag-iisip, ito ay ang sumipsip ng espiritual na enerhiya mula sa lahat ng bagay sa mundo upang tulungan ang kanyang sarili na linangin, at hindi pa siya nakakita ng sinuman na maaaring sumipsip ng espiritual na enerhiya mula sa katawan ng ibang tao. Dapat mong malaman na ang espiritual na kapangyarihan na nagmumula sa katawan ng ibang tao ay binago ng sariling pamamaraan ng paglilinang, at nakaimbak sa dantian. Ito ay hindi katulad ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, at maaaring makuha ng lahat ng walang kamatayang magsasaka. Ang mga salita ni Wu Meier ay nagpahiya muli kay David, ngunit nagtanong din siya ng may pagtataka, hindi ba maaari kayong lahat? Bago ito, hindi kailanman nakilala ni David ang isang immortal na magsasaka, at hindi niya alam kung ang ibang mga tao ay naglilinang, tulad niya, at maaaring sumipsip ng mga bagay maliban sa espiritual na enerhiya. Kabanata 671. Hindi, maaari ko lamang makuha ang espiritual na enerhiya ng lahat ng bagay, hindi ang espiritual na enerhiya ng iba. Umiling si Wu Meier. Mukhang nagulat si David, pagkatapos ay tumingin kay Longwo, Tito Long, hindi ba? Umiling din si Longwo. Sa pagkakataong ito, natigilan si David, at medyo hindi makapaniwalang nagsabi, bukod sa kakayahang sumipsip ng espiritual na enerhiya, maging ito ay yin energy, malamig na enerhiya, o kahit na makamandag na enerhiya, maaari itong makuha, pino, at gamitin para sa sarili kong paggamit. Ano? Ikaw. Hindi mo ibig sabihin na maaayos mo ang lahat. Biglang tumili si Wu Meier. Gayunpaman, si Longwo ay may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, David, ito ang iyong natatangi, dahil ikaw lang ang makakapagsanay ng condensed mind technique na ito, hindi mo dapat hayaang mabaigo ang set ng mga diskarte sa pag-iisip na ito. Pagkatapos magsalita ni Longwo, tumalikod siya at umalis. Gustong ipagpatuloy ni Wu Meier na magtanong kay David, ngunit nang makitang umalis si Longwo, dali-dali niyang hinabol siya. Tiningnan ni David ang cleansing marrow pill sa kanyang kamay, iniisip ang sinabi ni Longwo, gusto niyang malaman kung sino talaga siya, bakit siya lang ang nakakapag-practice ng concentration secret art. Kung titignan ng maliwanag na buwan sa labas, papalapit ng papalapit ang araw ng ika-15 ng Hulyo. Si David ay hindi kailanman naging sabik sa isang araw. Kahit na ang araw na iyon ay isang pagkakataon o isang panganib, si David ay hindi kailanman babalik, dahil gusto niyang malaman ang katotohanan ng labis. Pagkatapos magbihis, naglakad si David sa labas ng bilya at tumingin sa mga neon lights ng Horendel sa paanan ng bundok. Bagamat malalim na ang gabi, patuloy pa rin ang daloy ng trapiko sa lansangan, ngunit alam ni David na maya-maya ay palayo siya ng palayo sa mataong lungsod, Ngunit nang si David ay nakatayo sa tuktok ng bundok at tinitingnan ang mataong lungsod sa ibaba ng bundok, dalawang figure ang mabilis na gumagalaw patungo kay David, at noong mahigit 100 metro pa ang layo niya kay David, napansin na ito ni David. Ngunit nagkamali siya ng akala na si Longwo ang nagpabalik kay Wu Meier. Kung tutuusin, kung sino ang dumating sa tuktok ng bundok sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit hanggang sa 100 metro lang ang layo ng dalawang figure kay David ay may kakaibang naramdaman si David, dahil ang aura ng 2 taong iyon ay hindi kay Longwo at Wu Meier. Maaamoy mo ang malakas na amoy ng Chinese medicine sa kanilang dalawa. Kumunot ang noo ni David, at nagmamadaling lumingon sa kanilang dalawa, at nakitang dumating ang dalawa, isang matanda at isang bata. Ang matanda ay nasa edad na 60 o 70 na may kulay abong balbas, samantalang ang bata ay maliit lamang. Mas matanda kay David. Lahat silang dalawa ay nakasuot ng kulay abong telang robe, at may pattern ng sensor na nakaberde sa mga neckline ng kanilang mga damit. Sino ka? Bakit ka pumunta dito ng hating gabi? Maingat na tiningnan ni David ang 2 tao. Natitiyak niyang wala talagang maganda para sa 2 taong dumating sa kanyang bilya sa kalagitnaan ng gabi. Hindi pinansin ng dalawa si David, ngunit diretsong tumingin sa Zisoda na nasa kamay ni David. Elder, tama ang pagsusuri mo. Ito ay talagang sa direksyong ito.
Tingnan mo ang tableta ng gamot sa kamay ng batang iyon, tiyak na hindi ito isang ordinaryong produkto. Sabi ng binata sa matanda na may kaunting katakawan sa mga mata. Tumango ang matanda, at pagkatapos ay inalis niya ang tingin sa tableta at inilagay kay David. Binata, alchemist ka ba? Pino mo ba ang tableta sa iyong kamay? Napatingin si David sa dalawang tao. Dumating pala ang dalawang tao para maghugas ng Meropil, at biglang nalungkot ang puso niya. Ang tabletang ito ay inihanda para kay Sonia. Di ba? Anong kinalaman mo, sino ka? Bakit mo ako sinisigawan sa kalagitnaan ng gabi? Malamig na tono ni David habang nagtatanong sa matanda. Anak, maglakas loob kang sundan ang dakilang elder ng ganito, pagod ka na bang mabuhay? Nang marinig ang tono ni David, agad na nagalit ang binata, at may gustong gawin kay David sa isang mabilis na paglalakad. Susugod na sana ang binata pero pinigilan siya ng matanda. Kabanata 672. Bata, huwag kang magkamali, kabilang tayo sa Yaoshan Valley, at hindi tayo nagpunta rito na may anumang malisyosong intensyon. Naramdaman na lang namin ang aura ng spirit pill nang hindi sinasadya, kaya pumunta kami dito para tingnan. Ang matanda ay may mabait na ekspresyon sa kanyang mukha, na nagpapahayag na siya ay walang mali siya. Yao Shenggo. Hindi pa ito narinig ni David noon, kaya kumunat ang noo niya. Kung gayon, ano ang relasyon mo kay Yao Wangfo? Alam lang ni David na mayroong mansyon ng hari ng gamot, na isang departamentong itinayo ng pamilya Bai sa Jiangbei para bumili ng mga panggamot na materyales at pinuhin ang mga table tasks ng gamot. Ngayon ang Medicine King Mansion ay nangongolekta pa rin ng mga panggamot na materyales para kay David at ipinapadala ito sa kanya paminsan-minsan. Dragon Palace. Sandaling natigilan ang matanda, saka lumingon sa katabi niyang binata. Halatang hindi alam ng matanda ang sinasabi ni David. Gayunpaman, sikat din ang Yao Wangfo sa mga lalawigan ng Jiangnan at Jiangbei. Maraming tao sa mundo ng martial arts ang pupunta para maghanap ng gamot, ngunit hindi kilala ng matandang ito si Yao Wangfo, kaya halatang hindi siya lokal. Nang makita ng binata ang matandang lalaki na nakatingin sa kanya, nagmamadali siyang nagpaliwanag, Elder, ang Medicine Palace na ito ay isa lamang botika sa pinakamainam, at siya rin ay nagsasanay ng mababang antas ng mga gamot na mag-isa. Ito ay may ilang kasikatan sa Jiangnan at Jiangbei, ngunit ginagamit lamang ito ng ilang tao sa mundo ng martial arts. Ipinagmamalaki lang ito ng mga tao, sinusuportahan ito ng pamilya Bai sa Kyoto. Biglang natauhan ang matanda nang marinig ang paliwanag ng binata, tumingin kay David at sinabing, ang aming Yao Shenggo ay sumusunod sa Yao Wangfo na iyong binanggit, at wala itong kinalaman dito. Anak, ang Yawang Mansion na iyon ay walang iba kundi isang malakas na pangalan. Paano ito maihahambing sa ating Yaoshan Valley? Kailangan ko lang ng tawag sa telepono, at maaari kong hilingin sa Bai Shushan mula sa pamilyang Bai na bawiin ang Yawang Mansion. Naiinis na sabi ng binata. Yudong, inilabas kita sa bundok para matuto ka pa. Paano ka naging mayabang? Nanlamig ang mukha ng matanda, at pinagsabihan niya ang binata na nagngangalang Yudong. Nang makita ito ng binata, natakot siyang magsalita. Sa pakikinig sa mga salita ng binata, hindi maiwasan ni David na maging interesado kay Yao Shenggo. Anong uri ng lakas mayroon itong Yao Shenggo, para mabawi ng pamilya Bai ang Yao Wangfo sa isang tawag lang sa telepono? Dapat mong malaman na ang pamilya Bai ay itinuturing na isang prestihiyosong pamilya sa Kyoto, kaya paano matuturuan ang sinuman? Hindi mahalaga kung susundin mo ang Yao Wangfo na iyon o hindi, ito ang aking pribadong lugar, mangyaring umalis, matutulog ako. Naglabas si David ng utos ng pagpapatalsik, at ayaw niyang masangkot sa dalawang tao. Kahit anong lakas nitong si Yao Shenggo, hindi nilayon ni David na pasayahin ang 2 taong ito ngayon. Binata, umakyat kami hanggang sa makita ang tableta ng gamot sa iyong kamay, maaari mo ba akong petingnan? Seryosong tanong ng matanda kay David. Sinulyapan ni David ang Zisudan sa kanyang kamay, at pagkatapos ay direktang inilagay ito sa kanyang bulsa. Hindi, dapat kang umalis ka agad, hindi ka welcome dito.
Hindi kilala ni David ang 2 taong ito, at wala siyang kakilala sa Yaoshan Valley, kaya paano niya madaling ibigay ang Zisodan sa mga kamay ng mga estranghero? Anak, sinabi ng ating unang elder, ngunit naglakas loob kang tumanggi, nililigawan mo si kamatayan. Sa pagsasabing iyon, ang binata na nagngangalang Yudong ay sumambulat ng may momentum, at ang nakakatakot na momentum na iyon ay humampas patungo kay David ng walang katapusang mga alon. Ito ay upang takutin si David, ngunit hindi napigilan ng matanda ang binata sa pagkakataong ito. Nanlamig ang mukha ni David, gusto mo bang gawin ito? Pwede kitang samahan. Bahagyang nanginig ang katawan ni David, at isang nakakatakot na nakamamatay na aura ang bumungad sa langit at direktang bumangga sa kahangahangang paraan ng binata. Orihinal na tahimik at mapayapa, ang tuktok ng bundok, sa ilalim ng banggaan ng 2 paghinga, ay talagang bumubuga ng hangin. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganoong lakas. Sa ilalim ng banggaan ng hininga, hindi maiwasan ang binata na bahagyang sumimangot. At medyo nagulat din si David, dahil mukhang bata ang binata sa harapan niya, pero halatang mas mataas ang lakas niya kaysa kay Bai Zontang. Kabanata 673. Hindi masama ang iyong lakas, ngunit hindi ka karapat-dapat sa akin. Malamig na ngumiti si David. Talaga. Pagkatapos ay subukan. Ang binata ay biglang tumalon ng mataas, at pagkatapos ay ang walang katapusang hangin ng palad ay lumipat patungo sa tuktok ng ulo ni David. Kamatayan sa korte. Bahagyang naningkit ang mga mata ni David, at lumabas sa kanyang katawan ang pamatay na aura. Nagkataon lang silang nagkita, hindi man lang sila magkakilala, at wala silang sama ng loob, pero hindi inaasahan ni David na papatay talaga ang binatang ito. Sa hindi kalayuan, tahimik na nakamasid ang matanda, walang ekspresyon ng mukha, at wala siyang balak na pigilan ito. Nang makita na ang palad ng binata ay malapit ng humampas sa tuktok ng ulo ni David, galit na sumigaw si David, at binasag ang kanyang kamao sa langit, at ang nakakatakot na kapangyarihang espiritual ay bumulwak, na direktang itinulak ang binata sa hangin. Ding ding deng. Pagkaraan ng ilang hakbang paatras, ang mukha ng binata ay labis na namutla, ang kanyang mga laman loob ay kumikislap, at ang isang subo ng dugo ay mahigpit na nakadikit sa kanyang lalamunan. Ngayon, turn ko na. Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin at sinuntok ng malakas ang binata. Sumipol ang kamao ng hangin, at isang malalim na bangin ang natangay sa lupa. Laking gulat ng binata nang makita niya ito, at sa kanang kamay, isang tansong espada ang lumitaw sa kamay ng binata. Ang tansong espada ay nagsimulang lumipad sa mga kamay ng binata, sunod-sunod na gumuhit ng mga bulaklak ng espada sa hangin. Ang mga bulaklak ng espada na ito ay tumama sa hangin, na nagdulot ng tunog ng banggaan ng bakal, at ang apoy ay nasa lahat ng dako. Saksakin. May tunog ng punit, at mabilis na umatras ang binata, nakita na lamang niya ang kalahating metrong sugat sa dibdib ng binata, putol ang damit, at umaagos ang dugo. Sa pagtingin sa sugat sa kanyang dibdib, namula ang mga mata ng binata, at isang uhaw sa dugo na hininga ang lumabas sa kanyang katawan. Papatayin kita. Ang binata ay umungal sa kanyang lalamunan, at ang tansong espada sa kanyang kamay ay nagsimulang huminga ng escarlate na aura, at isang nakakatakot at madugong aura na nakamamatay na sumugod kay David ng labis. Sumunod ka sa akin na parang anino. Ang figure ng binata ay agad na naging ethereal, at maraming figure ang biglang lumitaw sa harap ni David. Ang tansong espada ay tila napalitan din ng hindi mabilang na mga espada, na lahat ay nakabuka at sinaksak kay David. Bahagyang kumunot ang noo ni David habang nakatingin sa hindi mabilang na mga multo sa paligid niya. Ngunit tulad ng pagkunot ng noo ni David, hindi na mabilang na sword chi ang umatake. Nang makita ito ni David, dali-dali niyang pinatakbo ang concentrating heart art upang hayaan ang espiritual na kapangyarihan na protektahan ang kanyang buong katawan, ngunit sa kasamaang palad ay huli na ang lahat, at ang sword chi ay tumama na kay David. Ding ding dong. Matapos ang isang tunog, ang mga damit sa katawan ni David ay naging punit-punit, halos hindi masakop ang maseselang bahagi. Gayunpaman, ang katawan ni David ay walang anumang sugat, at ang kanyang kulay tansong balat ay may mahinang kinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ito.
Hawak ang tansong espada, natigilan ang binata. Maging ang matanda sa hindi kalayuan ay dilat na dilat ang mga mata na baka sa mukha ang pagkagulat. Natigilan si David, nakatingin sa walang sugat niyang katawan, hindi inaasahan ni David na ganoon kalakas ang katawan niya. Dapat mong malaman na wala siyang panahon para gamitin ang kanyang espiritual na kapangyarihan para protektahan ang kanyang katawan ngayon lang. Ito ay simpleng paggamit ng isang malakas na katawan upang labanan ang hindi mabilang na sword chi. Sabi ko, hindi ka karapat-dapat na gawin ito sa akin. Tumaas ang sulok ng bibig ni David, at sinuntok niya ng suntok ang tanggang binata. Tila nakalimutan ng binata ang panganib sa sandaling ito, at nakatayo pa rin. Sa sandaling ito, hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya magawang saktan ang balahibo ni David sa kanyang malakas na suntok. Nang makitang tatama na ang suntok ni David sa binata, gumalaw ang matanda sa hindi kalayuan, sige, walang inhustisya o awa yan, bakit lalaban hanggang kamatayan? Sa sandaling iwinagayway ng matanda ang kanyang kamay, naramdaman na lamang ni David ang paparating na puwersa, na direktang nagpabagsak sa katawan ni David sa ere. Kabanata 674. At ipinatong ng matanda ang isang kamay sa balikat ng binata, Yudong, ngayon dapat mong pag-isipan ito. Sabi ko sa'yo wag mong hahayaang maging mayabang pero hindi ka nakinig. Nabangga ka ba ng pader ngayon? Namula si Yudong at ibinaba ang ulo sa kahihiyan. Matapos umatras ni David ng mahigit 10 metrong sunod-sunod, pinatatag niya ang kanyang anyo, saka pinaikit ang kanyang mga mata at tumingin sa matandang nasa harapan niya. Alam niyang hindi siya ang kalaban ng matanda. Kung tutuusin, hindi kinaya ni David ang madaling pagwagayway ng kanyang kamay. Magkasama ba kayong dalawa? Bagamat alam ni David na hindi siya matatalo, hindi siya nagpatinag. Bata, mali ang pagkakaintindi mo, paano ko ibubuli ang maliliit at ang malakas para ay bully ang mahina? Hindi ba't sinisira nito ang reputasyon ng ating Medicine God Valley? Ang matanda ay nagmamadaling nagpaliwanag, ako ang nakatatandang Shu Changsheng ng Medicine God Valley, ito si Yudong, ang ating disipulo sa lambak. Pareho tayong pumunta dito ng hindi sinasadya, hindi para agawin ang tabletang gamot sa kamay mo. Sana wag kayong magkamali. Hindi ko alam ang pangalan mo. Nang makitang sinsero si Shu Changsheng, sinabi ni David, ang pangalan ko ay David Chen, bagamat alam ko rin ang tungkol sa alchemy, ngunit hindi ko ginawa ang gamot na ito. Hindi rin nagsisinungaling si David. Kung tutuusin, sa lakas niya, hindi pa rin siya nakakagawa ng medicinal pill tulad ng washing marrow pill. Nako, iniisip ko pa rin, sa edad mo ngayon, paano mo mapipino ang earth level na mga table tasks, kaya hindi mo napino ang mga ito. Biglang tumango si Shu Changsheng, ngunit agad siyang natigilan, at pagkatapos ay tumingin kay David na hindi makapaniwala, ikaw. Ano sa tingin mo ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay David Chen. Mukhang nagulat si David, hindi niya maintindihan kung bakit labis na nagmamalasakit si Shu Changsheng sa kanyang pangalan. David. Si David ba iyon na lalaban kay Qin Shaolin bukas? Nagtatakang tanong din ni Yudong sa gilid. Tumango si David, oo, ako ito. Hahaha, hero talaga, hindi ko akalain na ganito pala kabata itong si David. Hindi ako nasisiyahan sa iyo, sinabi na kaming dalawa ay pumunta sa Horrendel sa pagkakataong ito upang saksihan ang tunggalian na ito. Iniisip ko rin kung maglakas loob itong tanggapin ito. Sino si David na hinamon ni Qin Shaolin? Tumawa si Shu Changsheng at tumingin kay David na may bahagyang paghanga. Si Yudong sa gilid ay malamig na sumangot, narating na ni Qin Shaolin ang kaharian ng Wazong. Sa kaunting kakayahan mo, natatakot akong mabaril ka hanggang mamatay ng isang sampal, at maglakas loob kang tanggapin ang hamon, talagang ignorante ka at walang takot. Kakatalo lang ni Yudong kay David, at medyo hindi pa rin siya kumbinsido. Paano mo nalaman na ako lang ang may ganitong kakayahan? Para harapin ka, ginamit ko lang ang 1/4 ng aking lakas. Tiningnan ni David si Yudong ng ganoon, at tumaas ang gilid ng kanyang bibig. Ikaw. Agad na nagalit si Yudong, huwag kang bastos, titingnan ko kung paano ka mamamatay bukas. Paano ako namatay, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito, ngayon ito ang aking lugar, mangyaring umalis.
Sabi ni David na may malamig na mukha. Anak, paano kung makipag-deal tayo? Hindi pinansin ni Xu Changsheng ang utos ni David na paalisan ang mga bisita, ngunit nakangiti pa rin siyang nagtanong. Anong deal? Tumingin si David kay Xu Changsheng at nagtanong. Iniligtas ko ang iyong buhay, binibigyan mo ako ng isang tableta. Sabi ni Xu Changsheng. Tila iniisip pa rin ni Xu Changsheng ang zisudan sa mga kamay ni David. Iniligtas mo ang buhay ko. Si David ay nalilito, hindi maintindihan kung bakit sinabi iyon ni Xu Changsheng. Bukas ay susundin mo ang tunggalian ni Qin Shaolin, tiyak na matatalo ka, papatayin mo ang kanyang anak, sa tingin mo ba ay pakakawalan kanya sa ring? Ngunit kaya kitang iligtas, basta't kumilos ako, matatalo ko ang Qin Shaolin na iyon sa loob ng ilang minuto. Tumakas, hindi ba't nailigtas nito ang iyong buhay? Ipinaliwanag ni Xu Changsheng. Kabanata 675. Nang marinig ito ni David, napangisi siya, sigurado ka bang matatalo ako? Sigurado ako, siguradong matatalo ka, tapos si Qin Shaolin ay Wuzong, bagamat kakapasok lang niya sa Wuzong, hindi matatag ang kanyang lakas, ngunit sapat na para harapin ka, sa palagay ko hindi ka lang lakas ng 5th grade Grandmaster, paano mo matatalo si Wuzong, bagamat sa iyong edad, ang maabot ang antas na ito ay itinuturing na isang henyo, ngunit ang agwat sa lakas ay hindi malalampasan. Mayroon ka pa ring magandang kinabukasan. Maaari mong isaalang-alang ang sinabi ko. Nilobi ni Xu Changsheng si David, at umaasa siyang papayag si David. Kung tutuusin, ang isang Earth-level medicinal pill ay hindi karaniwan kahit sa kanilang Medicine God Valley. Ang pinakamahalagang bagay ay gusto niyang malaman kung sino ang taong gumawa ng Earth-level na tableta na ito, ano ang kaugnayan kay David, at kung bakit siya nagbigay ng napakamahal na tableta kay David. Baka ma-disappoint ka niyan. Maaari akong mamatay sa ring, at ayaw kong may tumulong. Kung wala na, pwede ka nang umalis. Bagamat hindi alam ni David ang kanyang kasalukuyang lakas sa panahon ng Inidia at kung saang kaharian niya maabot bilang isang martial artist, hinding-hindi siya ang tanging may lakas ng 5th rank Grandmaster, dahil madali na niyang mapatay ang dalawang martial artist. Sa ibaba ng ikalimang ranggo ng dakilang Grandmaster. Tumingin si Xu Changsheng kay David, at bumantong hininga pagkaraan ng ilang sandali, pwede mong isipin ang sinabi ko, kahit na nasa tuktok ka ng ring, mahahanap mo ako, nasa ibaba lang ako ng ring, hindi ko lang. Gusto ng isang henyo, nahulog lang ng ganito. Pagkatapos magsalita ni Xu Changsheng, tumalikod siya at umalis, habang si Yu Dong ay sumulyap kay David, napakayabang mo, mamamakaawa ka sa amin bukas. Pagkaalis ni Xu Changsheng at ng iba pa, tumalikod si David at bumalik sa silid. Hindi niya isinasapuso ang mga salita ni Xu Changsheng. Kahit na talagang matalo siya kay Qin Shaolin, hindi ito ang pagkakataon ni Xu Changsheng na iligtas siya, dahil alam ni David na hindi siya iligtas ni Long Wu. Panoorin mo lang mula sa ibaba ng singsing, he will come to the rescue. Sa susunod na umaga. Si Horrendel, isang maliit na third-tier na lungsod, ay nagsimula sa kanyang maliwanag na sandali sa sandaling ito. Hindi mabilang na mga luxury car ang nagtipon dito, at maging ang mga helicopter ay umaaligid sa kalangitan. Ito ang mga tao mula sa mundo ng martial arts na dumating upang makita ang tunggalian ni Qin Shaolin at David. Mula sa mga magagarang sasakyan at helicopter na ito, makikita na maraming mayayaman sa mundo ng martial arts. Pagkatapos ng lahat, kahit sa mundo ng martial arts, kung gusto mong umasenso sa lakas, kailangan mo ng malaking suportang pinansyal. Sa isang stadium sa Horrendel, maagang itinayo ang isang arena, at sa labas ng stadium, pinangunahan ni Chifeng at Lin Chanho ang mga tao na palibutan ang buong stadium. Maliban sa mga tao sa mundo ng martial arts, hindi makapasok ang mga ordinaryong tao. Tutal, ang dalawang Panginoon ay nag-aaway, kahit na maghiwalay sila ng 100 metro, ang mga ordinaryong tao ay hindi makayanan ang resulta ng pag-atake, tanging ang mga master sa itaas ng Grandmaster lamang ang maaaring pumasok. Sumugod din si Uli Uyi mula sa kabisera ng probinsya ng Jiangbei upang tulungan si Chifeng na mapanatili ang kaayusan ng eksena, at si Sun Simiao mula sa Yao Wangfo.
Ngayon ang mga taong ito ay may intersection kay David, kaya para sa isang mahalagang bagay, sila syempre darating ito. Sa sandaling ito, sa labas ng Pinecrest Villa ni David, naghihintay sa labas sina Zhao Wuqi, Gu Wentian, at lahat mula sa pamilya Bai. Dahil natutulog pa si David at hindi pa nagigising, walang nang ahas na istorbohin siya. Ginoo. Alam na alam ni Chen ang gagawin, nakakatulog pa siya ng mahimbing sa ganoong mahalagang bagay. Hindi napigilan ni Bai Shushan na mapabuntong hininga na si David ay natutulog pa rin. Lolo, kung gayon si Qin Shaolin ay nasa kaharian na ng Wazong, Mr. Chen, siya. Tanong ni Bai Zontang sa mahinang boses. Kahit na alam niya na si David ay isang cultivator, ang lakas ni Qin Shaolin ay masyadong malakas, at si David ay may maikling oras ng pagsasanay pagkatapos ng lahat, kaya si Bai Zontang ay medyo nag-aalala. Huwag kang mag-alala, may tiwala ako kay Mr. Chen. Mahinahong sabi ni Bai Shushan. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.